Sunod-sunod ang dating ng mga socialite sa New Haven Spa Hotel sa Makati. Alas 7 ng gabi ang nakasaad sa dala nilang mga invitation. At alas 7 en punto ay naroon na sila. Walang sadyang nagpa-late sa tulad ng kanilang nakagawian. Hindi po pwede iyon sa affair na kanilang pupuntahan. Baka kapag na-late sila mawalan sila ng pagkakataong makakuha ng choice picks. Baka tira-tira na lang ang maaabutan nila. Naka-formal gown ang mga socialites. Nakatoksedo ang kanilang mga escorts. Dire-diretso sila sa pinakamalaking ballroom ng 5-star hotel. Doon idaraos ang Diamond Gala Night ng Del Oro Jewelers. By invitation only. Isa sa pinaka-exclusive na jewelers of the rich and famous ang Del Oro Jeweler. Iisa nga ang shop nito. Na ngayon nasa 6750. Ang gusaling kinaroroonan ng mga pinaka-exclusive at pinakamamahaling boutique sa Makati. Walang alahas sa shop na bababa sa presyo ng 100,000. Ang simpleng diamond-studded white gold hairpin pa lamang ay mabibili sa halagang iyon. Very limited ang clientele ng Del Oro Jewelers. Pero sa ilang milyonaryong iyon, buhay na ang kumpanya. Lalo nang magmula nang madiscover ni Don Jose Del Oro ang napakahusay na jewelry designer na si Queenie. Very innovative ang mga designs ng dalaga. Original, bold and daring. Kakaiba talaga. Hindi katakatakang nakuha niyang grand prize sa 3 international jewelry design competitions. Hindi rin katakatakang ipinag-aagawan ngayon ng Manila Rich and Famous ang kanyang mga one-of-a-kind pieces. Ang mga iyon, ang ilalabas ng Del Oro Jewelers sa Diamond Gala Night. 100 peraso ng mga alahas ang makikita ng publiko sa kauna-unahang pagkakataon. Irarampa ng mga supermodels na pawang nakasuot ng magkatulad na strapless black velvet gowns. Sinadya para maging dramatic backdrop ang mga flawless na brilyante. Dahil sa lakas ng demand, by auction ang bintahan to the highest bidder. Pero ang Del Oro Jewelers ang magtatakda ng opening price. At sa gabing iyon, ang pinakamababang opening price ay 1,000,000 pesos. Iyon ang hinahabol ng mga socialites na nagsisipagdatingan. Ang makauna sa bidding. Ang makapagbigay ng highest bid. Isa makukursunadahan nilang mga alahas. Ang saya-saya ni Queenie. Pakiramdam niya. Ngayon pa lang siya nagdidibong. Kung kailan pa na 22 years old na siya, hindi pa naman talaga niya naranasan ang magdibong. Kumain lang silang mag-anak sa isang restaurant sa Baguio noong 18th birthday niya. Maluho na nga iyon para sa kanila. Hindi naman sila nagkakain sa ganoong mga lugar. Hindi kaya ng regular nilang budget. Pero ngayon, heto siya. Nasa sentro ng marangyang gala night na ito. Ipinagbubunyi ng mga taong ang mga pangalan at mukha'y natutunghayan lang niya sa lifestyle pages ng isang dyaryo. Kahit naman sino ang makakita kay Queenie ngayong gabi. Kahit pa yun na hindi nakakikilala sa kanya bilang designer of the night, ay maaakit pa rin at hahanga. Unang-una, maganda siya. Natural ang gandang hindi nangangailangan ng makapal na makeup. Kunting lipstick lang ay polish na ang kanyang look. Pangalawa, sexy siya. Matangkad. Slim pero voluptuous. May mga kaakit-akit na curves in the right places. Ang maganda niyang mukha at pangangatawan ay nababalot pa ng napakakinis na kutis porselana. Maputi na hindi maputla. Hindi ilan sa nagsasabing pang beauty queen material si Queenie na pinagtatawanan lang niya. Siguro, kung hindi siya naging successful sa kanyang chosen career, baka nga sinubok niyang sumali sa ganoong competition. Pero ngayon, ay malayo na iyon sa kanyang mga plano. Gayon pa man pang beauty queen na nga ang tindig at forma ng dalaga. Hindi na niya kailangan ang corona
o kahit na anong bang pang-adorno sa katawan. Simple lang ang gown na suot niya. Plain white stretch velvet na sleeveless at may di kalalimang V-neckline at wala siyang suot na kahit anong alahas. Di wala siyang butas sa tenga para sa kanyang hikam. Oo nga't may suot siyang mamahaling relo pero without diamonds. Pero regalo iyon sa kanya ni Don Jose del Oro, kaya hindi niya magawang hindi isuot. Ang gusto pa niyang ibigay sa kanya ng matandang biyudo ay isang diamond-studded na piercing, pero tinanggihan niya. Wala naman akong paggagamitan niyan, sabi niya. Sayang na. Nang palitan iyon ng Don, ng plain white gold piercing, ay in-order pa sa Hong Kong iyon. Hindi na siya nakatanggi. Magtatampo na talaga ito. Hindi niya maaatim na magtampo sa kanya ang may-ari ng Del Oro Jewelry. Ang lalaking kung tawagin niya ngayon ay Papa. Mahal na rin niya si Don Jose. Tulad ng isa pang lalaking mahalaga sa kanyang puso. Ang tunay niyang ama. If only you could see me now, Daddy. Palihim na pahayag ni Queenie habang nakangiti sa gitna ng Diamond Gala Night. Pero alam kong masaya ka ngayon dyan sa kinaroroonan mo. Mapapanatag ka na dahil may mag-aalaga na ulit sa akin, tulad ng pag-aalaga mo sa akin noon. Nilapitan siya ni Don Jose. Inakbayan. Happy? Nakangiti ring tanong nito. Of course. Tango ng dalaga. Sino pa naman ang hindi matutuwa? Everyone we invited came. And right on time too. May mga gusto pang mag-gate crush na mga media people sa labas. Talagang big event pala na ikaw ang nagplano. Pero ikaw ang pangunahing ipinunta nila rito. Sagot ni Don Jose. At sorry na lang sa mga media people na gustong mag-cover nitong event. Ipinangako ko sa mga bisita natin na private affair ito. Anyway, kinausap na ni William ang media. Kung gusto nilang interview, they have to ask for an appointment. Hindi ngayong gabi. Publicist na mga Del Oro ang itinutukoy nitong si William. Liaison nila sa advertising companies at sa media. Kahit ano pang sabihin ni William, siguradong nakunan na ng mga photographers ang pagdating ng mga bisita natin. Paalala ni Queenie. At sigurado rin na ilista na nila ang mga identities ng mga nagsidating. Lalabas at lalabas pa rin iyon sa lifestyle columns bukas. Well, hindi na natin responsibility iyon. Nagkibit balikat ang Don. Isa pa. Gusto rin naman ng mga iba nating guests ng ganoong publicity. They want people to know that they can afford to be here. Paano kung tayo na naman ang mapag-initang ichismis? Tanong ni Queenie. Are you bothered already? May pag-alalang ganting tanong nito. Agad na umiling ang dalaga. Not at all. Sagot niya. Alam mo walang akong pakialam sa sasabihin nila. I only care about what my family thinks. And my family knows all about us. Ikaw nga ang inaalala ko. Ikaw ang may reputasyong dapat ingatan. Natawa lang ang matanda. Iha, at my age, it's an honor to be linked with you. Sabi nito. Aba, siguradong kinaiingitan ako ng lahat. Even my men who are less than half my age. Natawa na rin si Queenie. Hindi na nga bago sa kanila ang makarinig at makabasa ng chismis na tungkol sa kanilang dalawa. Maraming nangungutya sa dalaga. Tinatawag siyang gold digger. Marami din ang nangungutya kay Don Jose. Tinatawag itong cradle snatcher. Nagmumurang kamyas daw. Baliwala pa rin sa kanila. Basta ba nagkakaunawaan silang dalawa? Masaya sila sa kanilang kakaibang relasyon. Wala na tayong magagawa sa mga chismoso't chismosang iyan.
Sabi ni Don Jose. Ilang ulit na tayo nagpaliwanag pero kahit ano pa ang sasabihin natin, useless lang. They will still believe whatever they want to believe. Pag makitid kasi ang utak ng tao, mahirap umunawa. Bihayaan na lang natin sila. Noon ay nagtanong pa si Queenie, hindi ka man lang ba magsasalita uli for the sake of your son? Baka kung ano ang isipin ni Joanne. Nasa malayo pa naman siya. Dito ko malalaman what kind of a man he turned out to be. Katwira ng matanda. Let's just say that this could be a test for us. Dito matitimbang kung ano ba ang status ng relasyon naming mag-ama. Makikita natin kung ano ang tingin niya sa pagkatao ko. I'm sure he loves you, sabi ni Queenie. Ama ka niya. Hindi ko na alam. Iling ng doon. That's the saddest part. I don't think I can assume anything about my son anymore. Awang-awa dito si Queenie. Naisip tuloy niya, kahit gaano pa kayaman ang Don Jose na ito. Mas maswerte pa kaysa rito ang yumao niyang ama. At least, namatay ang kanyang daddy. Nabaon ang kaalamang mahal na mahal ito ng iniwanang asawa at ng mga anak. Kaya nga kahit paano, sa abot ng kanyang makakaya, ay sinisikap niyang puunan ang pagkukulang sa buhay ng Don. Lalo na ang usapin sa pagmamahal. Oo, mahal niya si Don Jose. Sa kabaitan ba naman ng matanda, ay paanong hindi siya matutunang mahalin ito? Pero mali ang mga chismis. Ang relasyon nila ni Don Jose ay walang ikinaiba sa tunay na mag-ama. Ang turing nito sa kanya ay bilang the daughter he never had. Ang turing naman niya rito ay parang pangalawang daddy at hindi sugar daddy. Mapagkamalan nga sila. Lalo't pat nagmula sa hindi mayamang pamilya si Queenie. Matatawag na lower middle class ang pamumuhay nila sa Baguio. Kahit noong pa nabubuhay ang kanyang ama. Silversmith si Mateo Estrella. Naalala ni Queenie na lagi niya itong pinapanood noon sa paggawa ng silver filigree jewelry. Doon siya unang naging fascinated sa jewelry making. Mahusay si Mang Mateo. Tunay na artist. Marami itong nailikhang mga original designs na basta na lamang niya iginaya sa iba pang mga silversmith. Palibhasa, hindi naman ito naisipang iparehestro ang naimbentong disenyo. Hindi ito yumaman sa napiling trabaho. Hanggang namatay sa isang simpleng swelduhang worker lamang. Nasa third year high school si Queenie nang inatake sa puso ang kanyang daddy. First attack, pero fatal na agad. Ni hindi na ito umabot sa hospital. Tumulong naman sa kanila ang ipinagtrabahuan ng kanyang daddy. Pagkaraan ng libing, ay kinuhang sales lady ang kanyang ina, si Linda. Hindi sila nagutom. Panganay sa apat na magkakapatid si Queenie. Nang makapagtapos siya ng high school, gusto sana niyang tumulong na lang din sa paghahanap buhay sa mami nila. Pero ipinilit siya nito. Natanggapin ang scholarship na kanyang nakuha sa UP Diliman. Fine Arts. Mas makakatulong ka kung may natapos ka. At sa UP pa. Katwiran ng kanyang ina. Isa pa. Sayang ang talent na namana mo sa iyong ama. Kung matutulad ka rin sa kanya na magiging skilled worker lang. Ituloy mo ang hindi niya natupad. Ang maging tunay na artist. Para sa alala ng kanyang ama. Sumunod si Queenie sa payo ng kanyang ina. Kahit scholar siya, mahirap pa rin. Wala kasing maiambag pa sa kanya sina Linda. Gusto lang ang kinikita nito para sa pamilya nila sa Baguio. Para makapagtapos, kung ano-anong part-time jobs ang ipinasok ni Queenie. Naging student assistant siya sa pamantasan.
Nagtrabaho sa iba't ibang fast food chains. Naging artist sa school paper, ang Philippine Collegian. Magtatapos na siya nang makita niya sa isang magazine ang announcement tungkol sa isang jewelry design contest sa Japan. Pearls ang gagamitin at ang maganda. Hindi kailangan gawin mismo ang piece. Artwork lang ang hinihingi. Gumawa siya. Pagbabakasakali lamang. Hindi niya akalaing bago pa siya magmarcha sa graduation ay makakatanggap siya ng balita na nanalo siya. Grand prize. Hindi na siya nakapagmarcha. Kasama kasi sa prize ang 6-month scholarship sa jewelry design sa Japan. Libre lahat pati pamasahe at living expenses. May allowance pa. Kailangan lang na umalis siya kaagad. Doon nagsimula ang pagsumpit paitaas ng career ni Queenie. Nang matapos ang kanyang 6 months course, ang mga professor na niya ang mismong nag-nominate sa kanya bilang kalahok sa isa na namang jewelry design competition sa Italy. Panalo ulit. Dahil doon, nakatanggap siya ng invitation sumali sa panibagong jewelry design competition sa France. At doon niya nakamtan ang pangatlo niyang International Grand Prize. Pagbalik niya sa Pilipinas, hinahanap na siya ni Don Jose. At sa husay nitong magpahanap ng tao, nang makauwi si Queenie sa Baguio, ay may naghihintay na roong sulat mula sa may-ari ng Del Oro Jewelry. May isang almost too good to be true offer para siya maging exclusive designer ng kumpanya nito. Paano siya tatanggin? Sinabi ng Don na ang mga ipapagdisenyo sa kanya ay pawang mga flawless diamond na hindi bababa sa 1 carat ang bawat isa. At ang magiging final selling price ng kanyang mga idedesenyo ay hindi bababa sa 1,000,000 peso. Pagkatapos pa lang na maisagawa niya ang disenyo, babayaran na siya ng 10% na magiging selling price ng piece. May guarantee pa na hindi bababa sa 1 piece a month ang kanyang gagawin. At walang limit sa kaya niyang matapos. Guaranteed income iyon. At least 100,000 pesos a month. Hindi nakakailanganin pang magtrabaho ng kanyang mami. Mapapag-aral niya sa mabuting mga eskwelahan ang kanyang mga kapatid. May pagpapatayo ng bahay ang kanyang pamilya. May pagpupundar ng kanilang ikabubuhay hanggang sa malayong hinaharap. Noong simula, syempre, pinakaramdaman muna niya si Don Jose. Kinilatis. Kung nagkataong nakitaan niya ito ng masamang intensyon, hindi siya magdadalawang isip na ibasura ang almost too good to be true na offer nito. Mabuti na lang. At napatunayan niyang mabuting tao pala si Don Jose. Maging ang kontrata nitong ipinirmahan sa kanya ay hindi nagtatali sa kanya sa kumpanya nito. Exclusive lang siya hanggat gusto niya. Kung ayaw na niya, pwedeng-pwede siyang mag-resign anytime. No strings attached. Tinulungan pa nga siya nitong makapaghanap ng kanyang matitirahan sa Metro Manila. Tinawagan nitong isang kakilalang realtor. Nabigyan siya ng listahan ng maayos na townhouses for rent. Napili niya isang nasa Sikatona Village sa Quezon City. Kabisado kasi niya ang area dahil malapit sa UP. Binigyan din siya ni Don Jose ng car loan. Inabunuhan muna ng kumpanya ang pagbili ng isang Toyota Corolla. Cash. Mas magagastuhan pa raw siya kung idadaan iyon sa financing company. Mas makakatipid siya kung huhulugan niya ang kotse sa Del Oro ng walang interes. Iyon lang naman ang naging pinakamalaking gastos ni Queenie na pansarili. Ang buwan ng upa sa fully furnished townhouse at ang buwan ng hulog sa kotse. Liban na roon, ang pamilya na niya sa Baguio ang kanyang sinusustentuhan. Napagpasyahan nilang mag-anak na lisanin na ang Baguio. Masyado na kasi silang ninervyos noong lumindol doon ng malakas. Ayaw ni Queenie na maging pabigat pa sa loob ng kanyang ina.
palagi ang pagkatakot ng baka maulit ang trahedyang iyon. Nagkaisa din naman sila na maghanap ng lugar na halos katulad din ng Baguio. Ang napagtuunan nila ng pansin ay ang Tagaytay. Pero sa halip na doon mismo makabili, ay sa kalapit na silang Cavite sila nakadiscover ng magandang property. Kahera ng kilala ng mga kainan tulad ng Gourmet Cafe ang kanilang nabiling lupa. Katapat mismo ng highway ang bungad at may lawak na 1,000 square meters. Hinihintay lang nila na makapagtapos ng UP Baguio sa susunod na buwan. Ang kasunod niyang si Tati bago ganap ng lilipat ang mag-anak sa silang. Nakapagtayo na sila ng simple lang na bahay doon. Liban sa halagang ipinambili sa lupa at sa ipinagpatayo sa bahay. Sa buwan ng ikinabubuhay ng pamilya sa Baguio at sa personal na gastusin ng dalaga. Sa bangko na nauwi ang iba pang kinikita ni Queenie at hindi birong halaga iyon. Sa loob ng unang 10 buwan niya sa Del Oro Jewelers ay nagawa na niya ang 100 disenyong iprinesenta sa Diamond Gala Night. Pahinga na nga siya nitong nakaraang 2 buwan. Patulong-tulong na lang siya sa pagkikinis sa mga detalye ng presentation. Sa makatuwid, sa huling 10 buwan, ay nabayaran na siya ng 10 milyong pesong tumataginting at down payment pa lamang iyon. Ibinatay sa turing na 1 milyong pesong minimum final selling price per piece. At dahil hindi pa alam kung magkano ang actual na maibebenta sa auction ng mga alahas. Pagkatapos ng gala night, ay siguradong may malaki pang maidagdag sa bayad kay Queenie. Ni si Higanap ay hindi inaakala ng dalaga na makakamit siya ng ganoong kalaking kita. At ngayon na pa sa kanya na iyon sa wala pang 1 taong pagtatrabaho. Pero dahil nga nagbula sa wala, mahigpit ang hawak niya sa pera. Hindi siya waldas. Kasama sa mahusay niyang pagplano, ang pagkuha ng lupa sa silang sa halip sa mismong Tagaytay, kung saan mas mataas ng dihamak ang presyo ng lupa. Naroon din naman sa silang ang lahat ng mga katangiang hinahanap nila sa Tagaytay. Maging ang bahay na ipinagawa niya ay hindi matatawag na marangya. Rustic pa nga ang dating niyon. Umaayon sa berdeng kapaligiran. Pero naroon ang lahat ng mga pangangailangan ng kanyang mami at ng 3 kapatid. Simple pa rin sa pansariling lifestyle si Queenie. Kung hindi nga rin lang ganitong okasyon, simple lang siyang manamit. Marunong naman siyang pumili ng damit na mura, pero elegante ang dating. In good taste at laging in style. Kahit naman yata anong isuot niya, nagmumukha namang mamahali. Kaya kahit simple lang siya. Akala ng mga chismoso at chismosa ay lagi siyang naka-designer clothes. Akala, panay ang hut-hut niya kay Don Jose. Nakakapagpalago pa sa chismis yung lagi silang magkasama. At ang kita-kita namang closeness nila sa isa't isa. Katwiran naman kasi ni Queenie. Bakit niya ipagkakait sa matanda? Ang kanyang pagtingin dahil lang sa malisyosong palagay ng iba. Wala siyang pakialam sa mga taong marurumi ang isip. Pero ng gabing iyon, sa Diamond Gala Night ng Del Oro Jewelers, kung kailan pa naman sila celebrate na Queenie at Don Jose, ang kanilang magkaugnay na tagumpay ay saka pa naman tinamaan ng problema ang dalaga. Nagsimula iyon nang di inaasahang bumungad sa pinto ng bulwagan ang nag-iisang hindi imbitadong bisita, si Joed Del Oro, at agad nitong itinuon ang nag-uusig na titig kay Queenie. Nakita na ni Queenie ang mga litrato ni Joed, mga litratong magmula pa noong mga panahong sanggol pa ang binata. Makailang ulit nang ipinagmalaki sa kanya ni Don Jose ang mga koleksyon nito ng mga family albums. Napanood na rin nila ng magkasabay ang ilang home videotapes ng mag-anak. Mula nung ipinanganak si Joen,
hanggang sa bagong sumakabilang buhay ang ina nito. May 5 taon na ang nakakaraan. Alam na alam ni Queenie kung kagaano kagwapo si Joed Del Oro, kung gaano ka-charming, at kung gaano kalakas ang appeal nito. Pero hindi pa rin pala siya handa sa tindi ng impact ng pagkatao ng binata sa personal. Literal na may sumikdo sa kanyang dibdib na makita niya itong nakatayo sa may pinto ng ballroom. Ganoon ka-imposing ang presence ng binata. At para siyang natulala nang mapako siya sa napaka-intense nitong pagtitig. Pakiramdam ni Queenie ay napaka-helpless niya sa harap na nakaambag nitong pag-atake. Lalo pat galit ang nakabadha sa mukha ni Joed Del Oro. Hindi sinasadya ng dalaga na mapasandal kay Don Jose na parang nagpapasaklolo. Ang turing nga kasi niya sa matanda ay guardian at tagapagligtas. Kung bakit naman sa ginawa niyang iyon ay parang lalo pang nagliyab ang galit sa mga mata ni Joed. At mabilis itong tinawid ang distansyang nakapagitan sa kanila. Naramdaman ni Queenie ang pagpisil ni Don Jose sa kanyang balikat. Nagpapaabot ng suporta. Halatang nabigla rin ang Don pagkakita sa kanyang anak. At sa pagpisil na iyon, sa balikat niya ay parang pag-amot na rin ng lakas. Inunahan na nito ang anak. Joed, you're home. What a nice surprise. Swabing-swabing pahayag ng matanda pagdating ng binata sa harap niya. I'm sure. Sarkastikong sagot nito. Kay Queenie pa rin ito nakatingin at hindi sa ama. And this is the much talk about star of the night, I suppose. Mapang-uyam na dugtong ng binata. Binalingan ni Don Jose ang dalaga. Queenie, this is my only son, Joed, sabi ni Don Jose. I apologize for his rudeness. So, I was right. Sabi pa ulit ni Joed, bago man lang makasagot ang dalaga. The famous Queenie Estrella, the reigning queen and the star of the Del Oro Empire. Piko na si Queenie. Yeah, right. Mataray na rin nasagot niya. Ako nga. I'm the person responsible for this huge money-making venture that will add millions to your bank account without any effort on your part. Touch. Nakangiting tango ni Don Jose. Bahagya pa itong pumapalakpak. Kuidaw ka, Joed. Baling nito sa anak. The lady has brains, lots of talent and courage. She's not at all like the women who fall all over you. Hindi mo siya mai-intimidate. I'm not surprised. Nagkibit balikat ang binata. After all, she was smart enough to go after you instead of me. Alam niya kung sino ang mas malaki ang net worth. Nangatal sa galit si Queenie. Your father is much better than you are, Mr. Joed Del Oro. Pahayag niya sa kontroladong tinig. And not because of his money. Kahit yumaman ka pa ng triple, you can never measure up to him until you learn to be a gentleman and a human being. Nakatayo man sila sa kalagitnaan ng maraming tao, ay hindi halata ang matinding salpukan ng mga personalidad ni Queenie at Joed. Mahina at banayad lang ang mga pagkakabigkas ng kanilang matatalim na salita. At dahil panay dinomero ang kilos ng mga taong nakapaligid sa kanila, kahit matindi ang curiosity ng mga ito, ay hindi naman maatim na mapaghalata ng interes na nagaganap sa kanilang tatlo. Sadya pang binibigyan sila ng space. Walang gustong maakusahang aaligid-aligid sa kanilang pag-uusap. Pero sino nga kaya sa mga naruroon ang hindi curious kung ano ang pinag-uusapan ng mag-amang Del Oro? Alam ng lahat na strange sa isa't isa sina Don Jose at Joed. May malalim na hidwaan ang naging dahilan ng pagpakalayo-layo
ng kaisa-isang heredero ng matandang biyudo. Mismo ang biglaang pagsulpot ni Joed sa gabing iyon ay malaking sorpresa na para sa lahat. Idagdag pa ang pagkakasangkot ni Queenie sa usapin. Wala pa ring linaw kung ano nga ba si Queenie sa buhay ni Don Jose, liban sa pagiging exclusive designer. Marami pa rin ang nagdududa sa pahayag ng matanda na anak na ang turing nito sa dalaga. Hindi man nagpapahalata ang mga sosyal na matrona, ay wala rin namang ipinagkaiba ang mga ito sa ordinaryong mga tsismosa. Discreet lang nga ang mga pagpapalitan ng mga ito ng mga chismis, patago. At halos mamatay na ang mga ito sa curiosity ng mga sandaling iyon. Pagkakataon ng mismo ang sumagip ng chismis. Dumating ang takdang oras para sa presentation. Bahagyang dumilim ang bulwagan. Sapat lang para sa maging senyalis sa lahat na magbalik sa kanya-kanyang upuan. Pumailan lang ang baritonong boses ng MC. Isang kilalang host na madalas maging MC sa mga beauty pageant. Ladies and gentlemen, the presentation is about to begin. Join us at our table. Anyaya ni Don Jose sa kanyang anak. Tumangulang ang binata bago naglahad ng kamay. Iminuwestrang mauna na sila. Inalok ni Don Jose ang bisig kay Queenie. Komportable namang umabrasyete rito ang dalaga. At kampante silang naglakad patungo sa pangunahing mesa sa pinakaharap na rampa. Nakangiti si Queenie sa lahat ng mga taong nadaraanan nila. Pero sa totoo lang, halos manindig ang kanyang mga balahibo sa baton. Dahil alam niyang nakatutok pa rin sa kanyang likod ang galit na titig ni Joed. Lalo pa siyang naasiw nang pagkaapo nila'y sa kanyang tabi na upo ang binata sa halip na sa katabi ng ama nito. Napagitna tuloy siya ng 2 Del Oro. Parang naging hudyat ang pagkakaupo ng mga pangunahing tauhan ng gabing iyon para sa ganap na pagdilim ng bulwagan. Tumigil ang pipe and pop music kasabay ng pagbubukas ng tabing sa isang bahagi ng entablado. Sa pagkakalantad ng isang live orchestra, ay pumailan lang din ang mga unang nota ng classical music na siyang sasabayan ng pagrampa ng mga modelo. In behalf of the Del Oro Jewelers and its exclusive designer, Miss Queenie Estrella, we are proud to present the Diamond Gala Night for the year 2024. 100 original and unique pieces created by our internationally acclaimed designer and handcrafted under meticulous supervision by our highly skilled artisans shall adorn our beautiful models tonight. As each model walks down the ramp, a close-up of the jewelry piece shall be displayed on the giant screen behind her. I shall then also give you the specific details regarding each work of art. Take note of your favorites, my friend, for the auction shall begin right after the show. Of course, each of you will then receive a brochure containing individual photographs and specifications of the 100 pieces to further guide you in making your choices. And so, without further ado, let the diamonds blaze through the night. Kayang-kayang pataasin ng MC ang energy level at excitement sa bulwagan ng ballroom. Kung nagpalingalinga lamang si Queenie, ay makikita niyang bahagyang nanlalaki na sa antisipasyon ang mga mata ng mga naroroon. Bahagyang nakaawang ang mga bibig at kay bilis ang pagtaas-baba ng mga dibdib ng mga ito sa paghahabol ng hininga. Pero walang malay doon ang dalaga. Ni sa paglabas sa rampa ng mga modelo ay hindi nabuo ang kanyang atensyon. Distracted na siya. Hindi na niya ma-appreciate ng todo ang nagaganap dahil naaalibad-bara na siya sa kanyang katabi. Paano'y kahit na nakatuksedo si Joed Del Oro ay nakasalampak naman ito sa pagkakaupo.
Nakadikwatro at nakasampay ang dalawang bisig sa sandalan ng dalawang katabing mga upuan. Kasama ng kinauupuan niya. Hindi tuloy siya makasandal. Kung sa sandal siya'y para na rin siya nagpaakbay siya sa katabi. Kaya heto, para siyang tuod na nakaupo ng diretsyong-diretso ang likod sa kinauupuan ng kanyang silya. Kung gaano ka-uncomfortable ang kanyang posisyon, ay ganoon naman kakampante ang pwesto ng binata. Kung makatingin ito sa entablado, para bang handang-handang manlibak sa mga makikita nito roon. Kahit tuloy 100% ang tiwala ni Queenie sa kanyang mga nilikha, sa mga sandaling iyon, ay parang gusto na niyang ma-insecure. Parang kinakabahan siya na may pintas nga ang heredero ng Del Oro Jewelers sa trabahong binayaran sa kanya ng down payment ng 10 milyong piso. Hindi nga naman birong halaga iyon. Kahit suko na yata sa langit ang yaman ng mga Del Oro, aaminin niyang may karapatan si Joanne na alamin ang kinahinat na ng 10 milyong iyon. Kung sulit nga ba ang kanyang mga disenyo sa kanyang fee. Pilit ding ipinakalma ng dalaga ang kanyang sarili. Wala siyang dapat ikabahala. Sa pansariling pamantayan niya ay mas magaganda pa ang kanyang manilikha nitong huling 10 buwan para sa Del Oro Jewelers kaysa sa 3 prize-winning pieces niya sa Tokyo, Rome at Paris. At kung pumasa sa pihikang panlasa ni Don Jose ang kanyang mga obra, sino nga ba si Joed para asalungatin iyon? Kung logic ang kanyang paiiralin, alam ni Queenie na totoong wala siyang dapat ikabahala. Pero bakit ganito na lang ang kanyang kaba? Nininervyos siya na hindi niya mawari. Imposible naman natatakot siya kay Joed Del Oro. Aba, hindi niya kailanman matatanggap iyon. Nung kang masindak siya sa lalaking ito, hindi siya papayag. Lalaban siya. Sa kahit anong paraan, ularangan ay lalaban siya. Kung relax na relax si Joed sa panlabas na anyo, kabaliktaran iyon sa tunay na darama ng binata. Sa totoo lang, ay tense na tense siya. Kung sa bagay, kailan nga ba siya hindi natitense kung nitong nakaraang mga taon kapag usapin na ang kanyang pamilya? Lalo na kapag nasa paligid siya ng kanyang ama. Bago pa man lang siya umuwi sa Pilipinas, tense na siya. Noong una niyang narinig na may kinalulukuhang pagkabatang-batang babae ang kanyang papa, ay tense na siya. Kaya nang biglaan siyang nagpasyang umuwi. Hindi niya akalaang mas grabe pa pala kaysa dati ang nadarama niyang tensyon sa paghaharap nilang ito. Nasurpresa kasi siya kay Queenie Estrella. Pagkaganda-ganda nga palang babae. No wonder na sungkit ang kanyang ama. Nang makita niyang dalawa na masayang-masaya na nag-uusap ng sarilinan, para siyang sinuntok sa dibdib. Nayanig siya sa sakit na kanyang nadama. Hindi niya pala kayang makita ang kanyang ama na may ibang pinag-uukulan ng ganoong pagtingin. Parang bigla siyang naging batang paslit na nagsiselo sa atensyong inuukol nito sa iba. Nakakagulat iyon dahil buong akala ni Joed ay wala na siyang pakialam sa kanyang ama. Kaya nga niya ito nilayasan. Kaya nga siya nagpakalayo-layo. At hindi magandang sorpresa ang damdaming gumulantang sa kanya ngayong gabi. Kasabay pa ng hindi rin inaasahang reaksyon niya kay Queenie Estrella. Oo, nagsiselo siya sa pagtinging obvious na inuukol ng kanyang papa kay Queenie. Pero nagsiselos din siya sa obvious affection ng dalaga sa kanyang ama. Dahil sa unang pagkakita pa lang ni Joed Del Oro kay Queenie, ay nakabato-balani na sa binata ang karekta ng controversial na dalaga. She's beautiful. Manghang usal niya sa sarili habang nakatayo siya sa may pinto ng bulwagan. And she looks so innocent. Parang hindi nga niya matanggap na ito nga ang babaeng inaakusahan niya
sa kanyang isip bilang gold digger na sadyang nang-akit sa kanyang papa. Halo-halo na ang kanyang mga nadamang emosyon. Pero nasuma ang lahat ng iyon sa selos. Selos na mas kaya niyang i-express bilang galit. Mas sanay kasi siya sa pagpakita ng galit sa kanyang ama. Mahirap baguhin ang nakasanayan niya nitong nakaraang mga taon. Galit din tuloy ang naipakita niya kay Queenie. At lalo siyang nasorpresa na hindi siya nito inaatrasan. Sa kabila ng inosente nitong kagandahan, marunong din pala itong lumaban ng sabayan. At kay bilis siya nitong nasupalpal. Matalino nga. Hindi basta-basta maiisahan. Ang kakatway na aninag pa rin niya sa katalinuhan nito't palaban. Naasta ang una niyang naobserbahang kainosentehan. Napipilitan tuloy si Joed na umamin sa kanyang sarili. Napinggasan na ang panghuhusga niya kay Queenie. Parang hindi na siya sigurado kung ito nga ba ay isang professional gold digger na tulad ng una niyang inakala. Gayunpaman, ay hindi na siya matatahimik hanggat hindi niya maiimbestigahan ang lahat ng ito. Hindi siya matatahimik hanggat hindi niya naitutuwid maging ang sarili niyang mga emosyon. Panahon na nga rin siguro para kumprontahin niya ang krisis sa pagitan nilang mag-ama. At hindi niya maiwasang masali sa usapan ang tungkol kay Queenie Estrella. Sino nga ba ang babaeng ito? Ano ang tunay na papel nito sa buhay ng kanyang papa? At bakit ganoon na lang ang pagkakaapekto nito sa kanya? Ano nga ba ang gayuma nito? Pati yata siya'y natatangay. Maraming mga katanungan si Joed. Samantala, hindi rin niya maikailang napapahanga siya sa mga jewelry pieces na kanyang natunghayan sa giant screen sa entablado. Hindi nga na niya napapansin ang rumarampang mga modelo. Nakatitig lamang siya sa screen. Sa bawat close-up na ipinapakita roon, isang gemologist si Joed, eksperto sa lahat na klase ng hiyas. At sa kanyang paglilibot sa buong mundo, nakita na niya ang pinakamalakit, pinakamamahaling mga brilyante na may pinakamagagandang setting. Mula sa simpleng singsing hanggang sa korona ng royalty. Sa madaling salita, hindi na siya basta-basta ma-impress sa anumang jewelry design. Pero na-impress siya sa mga creations ni Queenie. Ito nga ba ang design ng dalaga? Tunay na masasabing pangbagong milenyo. Kung tutuusin, kahit gaano kataas ang karat ng brilyante o gaano pa ito ka-flawless, wala nang bago sa brilyante. Kung baga, if you've seen one, you've seen them all. Pare-pareho lang naman sa tingin. At maging sa mga setting. Ganoon at ganoon din ang nagagawa sa mga singsing, hikaw, pendant, bracelet, at iba pang alahas. May mga kakaunting variations na lamang ang mga disenyo. Ang nakakagulat kay Joed ay kung paano nagawa ni Queenie na baguhin ng husto ang presentation sa ginamit itong flawless diamonds. Pati na ang tulad niyang masasabing isang jaded expert ay napatunganga. Hindi nga magdadalawang isip ang mga jewelry lovers at collectors na magbayad ng milyon-milyon para lamang magkaroon ng isang Queenie Estrella original design. At sigurado siyang kapag ginawa nila on an international level, ang auction ay lalo pang tataas ang presyo ng mga creations ng dalaga. Hindi na niya ngayon pwedeng questionin ang halagang ibinabayad ng Del Oro Jewelers kay Queenie. Iyon pa naman ang isang dahilan ng ura-urada niyang pag-uwi. Naalarma siya sa nakita niyang report na ipinadala sa kanya ng kanilang chief accountant. Sulit naman palang ibinabayad nila kay Queenie. May utang pa nga sila rito pagkatapos ng gabing ito. Dahil siguradong hindi lang tig-1 milyon ang magiging final selling price ng bawat jewelry piece na nilikha nito. Sila na may kikita rin ng milyon-milyon.
She's literally a treasure. Usal na naman ni Joed sa sarili. Nauunawaan na yata niya ngayon kung bakit ganoon na lang ang kahalagahan ni Queenie sa kanyang papa. Parang nga naman itong breath of fresh air sa jewelry industry at sa kanilang family business. Para siyang sinampal ulit sa mga sinabi ni Queenie kanina. Paano nga pala masasabing isa itong gold digger? Gayong ito na nga ang nag-aakyat sa kanila ng karagdagang kayamanan. Saan ka pa ba makakahanap na isang tulad na Queenie Estrella? Ubod ng ganda, lista, at di matatawarang talent. Unique nga si Queenie. A rare jewel. Lumalim ang pagsiselos ni Joed sa kanyang papa. Naiinggit siya't ito ang unang nakakakilala sa dalaga. Naalala niya nang nakita niyang kaninang affection na iginagawad ng dalaga sa kanyang ama. Siyempre nga naman, dahil si Don Jose del Oro ang kinikilala nitong benefactor. At si Don Jose naman, nalipat na ba kay Queenie ang lahat na pag-asa nito para sa hinaharap ng Del Oro Jewelers? Naalala ni Joed na kay tagal na niyang tinikis ang sariling ama at maging ang negosyo ng pamilya. Para na rin siya ang nagtulak dito na maghanap ng ibang maituturing na kanang kamay. Sa usaping ito, ay nagsiselos na naman siya kay Queenie. Alam niyang huling-huli nito ngayon ang loob ng kanyang papa. Ano ba na naman itong nangyayari sa kanya? Bakit para yatang naaawa na siya sa kanyang sarili? Galit na naman ang bumangon sa dibdib ng binatang likas na mataas ang pride. They can't do this to me. Sabi niya sa sarili. I won't let them. Kailangan manatili siya sa Pilipinas para ipakipaglaban ang kanyang sarili. Kahit hindi pa niya matukoy kung ano nga ba talaga ang gusto niyang mangyari. Standing ovation ang naging tugon ng mga panauhin pagkatapos ng palabas. Maluha-luha si Queenie habang tinatanggap ang malaking bouquet of roses na iginawad sa kanya ni Don Jose habang nakatutok sa kanila ang spotlight. Nakamata lamang si Joed. Walang mababasang ekspresyon sa mukha ng binata. Nakatago ang anumang saloobin nito. Malaking kabawasan sa tuwa ng dalaga nang makita ang anak ni Don Jose na nakatayo roon ng ganoon. Alam kasi niyang hindi ito nakikiisa sa kanilang kasiyahan. Hindi na lamang tears of joy ang nababantang bumulwak mula sa kanyang mga mata. Kasama na rin doon ang sama ng loob at pagkapiko. Bakit ba kasi siya ginaganito ni Joed del Oro? Wala naman siyang ginawang masama. Wala siyang kasalanan sa binata. Ang isa pang mas mahalagang katanungan ay kung bakit iniinda niya ng masyado ang reaksyon sa kanya ni Joed. Kung sa ibang tao ay wala siyang pakialam, bakit dito ay masyado siyang apektado? Mabuti na lang at napigil pa rin niya ang kanyang sarili. Hindi siya tuluyang naiyak. Pagkatapos ng parangal sa designer, sinimulan na ang auction. Mainit ang bidding. Sunod-sunod. Maraming naglalaban para sa bawat piece. At palibhasay pawang may ibubuga ang mga naroon. Pataas ng pataas ang mga bid. May halo ng payabangan. Nang matapos ang gabi, sold out ang 100 piraso na alahas. 5 million pesos ang pinakamababang final selling price para sa isang pinky ring. 950 million pesos ang pangkabuuang benta. Binayaran ng mga personal checks. Pero hindi pa naiuwi ng mga buyers ang mga alahas. Resibo pa lang ang hawak ng bawat isa. Bilang security measure kasi, ay ibabalik ang mga alahas sa safety deposit box ng hotel. Nababantayan naman ng isang special private security team. Kinabukasan, ay isa-isang ihahatid ng security team ang mga alahas sa mga safety deposit bank sa bangko ng bawat buyer. Kailangan gawin ang ganoong precautionary measures
para maiwasan ang mga hindi magandang pangyayari. Alam ng publiko ang tungkol sa auction at hindi malayong tambangan ng mga masasamang loob ang mga magsisiuwi mula sa Diamond Gala Night. Batay sa total sales, may utang pang 85 million pesos ang Del Oro Jewelers kay Queenie Estrella. Balanse sa down payment sa kanya ng 10 milyong peso. The money will be deposited in your account first thing tomorrow morning. Pangako ni Don Jose. Hintayin na muna natin ma-clear ang mga cheque nila. Parang nag-aalangang sagot ng dalaga. Naluluha pa rin siya sa halagang pinag-uusapan. Natawa ang matanda. Huwag mong ipaparinig iyan sa buyers natin at maiinsulto sila. Paalala nito. These people never gave out bouncing checks. Karugtong ng pangalan at pagkatao nila ang kanilang mga personal checks. So you have nothing to worry about, my dear. Hindi yata ako makakatulong. Iling pa rin niya. Kahit sa habang buhay ko, hindi ko akalaing makakaipon ako ng ganyang kalaking halaga. But you deserve it, giit ni Don Jose. At simula pa lang iyan. Philippine market pa lang ito. Hindi pa tayo nakakapagbenta sa Southeast Asia, sa US, sa Europe. We can target those market for the next collection. Binigyan ko lang ng partida ang mga kababayan natin. Para hindi naman masabing una pang nagkaroon ng mga Queenie Estrella Originals ang mga banyaga. Napayuko si Queenie. Sa isang parte ng puso niya alam niyang ito'y totoo. Na-deserving siya sa mga nakakamtan niya ngayong tagumpay. Hindi nga ba't nauna ng patunay ang natatanggap niyang international awards? Kung hindi siguro siya na-recruit agad ni Don Jose, ay may mga international jewelry companies na mag-uunahan din sa pagkuha sa kanyang serbisyo. Pero kung bakit ngayon, sa harap ni Joed Del Oro, ay parang naiilang siyang tanggapin ang halagang para naman talaga sa kanya. Pinaghirapan niya iyon. Pinagtrabahuan ng matino. Bakit nga ba siya magpapadala sa pagmamaliit nito? Hindi nga ba't mas may karapatan siya sa perang iyon? Dahil nga siya ang nagtatrabaho. Kung tutuusin, si Joed ang dapat na mahiya sa kanya. Tatanggap ito ng kaparte. Dahil lamang nagkataong anak ito ni Don Jose. Kahit pa wala naman itong naitulong sa paghahanda para sa Diamond Gala Night o sa iba pang bahagi ng family business itong nakaraang ilang taon. Humugot ang dalaga ng malalim na buntong hininga. Sabay taas ulit ng noo. Wala nga pala siyang dapat panagutan kay Joed Del Oro bilang pagpapatunay sa kanyang saloobin. Ay hinanap pa ng kanyang paningin ang kinaroroonan ng binata. At tama ang kanyang hinala. Mula sa kinatatayuan nito sa isang bahagi ng ballroom, ay nakamasid pa rin ito sa kanya. Parang nang uuri pa rin ang mga mata. Sinalubong ni Queenie ng diretso ang titig ni Joed. May di may tatagong pagmamalaki sa kanyang kabuuang anyo. May paghamon. Isa na namang naka-insultong ngiti ang ginanti nito sa kanya. Kasabay na parang nakakaloko ring pagsaludo. Pagkatapos ay tumalikod ito. At basta na lamang umalis sa bulwagang iyon. Ipinangako ni Don Jose si Queenie na makipagkita dito sa tanggapan ng pinagkakatiwalaang financial advisor. Kinabukasan din ng umaga. Kasabay iyon ng paglilipat ng malaking halaga sa pangalan ng dalaga. Hindi na barya ang hawak mo ngayon, kaya kailangan mo ng sound financial advice, Iha. Sabi ng Don. And I won't entrust you to anybody else, except my very own compadre. Buong umaga nga'y nakipagpulong siya sa dalawang matanda. Tinuruan siya ng mga itutungkol sa iba't ibang investment instruments. Ang napili niyang paglagakan ng pinakamalaking bahagi ng kanyang kinita ay ang walang kalugiluging blue chip stocks. Naglaan din siya ng trust fund
na tig 3 bilyong piso para sa bawat isa sa 3 niyang mga kapatid. Bukod pa sa 5 milyon na ganap na niyang inilipat sa pangalan ng kanyang ina. Iba na rin kasi yung may hawak itong halaga na maaari nitong gamitin sa anumang paraan na hindi na kailangan pang ipagpaalam sa kanya. Natapos ang pulong na iyon sa isang masaganang pananghalian, kasama rin ang kumpadre ni Don Jose na si Attorney Brillantes. Isang CPA lawyer ang direktor na isa sa pinakamalaking bangko sa bansa at ng mahigit 12 pang ibang mga kumpanya. Pagkapananghalian ay saka lamang nagkasarilinan sina Queenie at Don Jose. Nakaalis na si Attorney Brillantes. Naiwan silang dalawa sa pribadong function room nang pinuntahan nilang Japanese restaurant. Sumisimsim ng green tea. Iha, I apologize once again for Joel, sabi ng matanda. Nakakahiya ang inasal niya sa iyo kagabi. Don't apologize for him, sagot niya. Hindi mo naman kasalanan kung ganoon siya. I'm sure you raised him well. Pero kung ano man ang piliin niyang gawin, ay hindi na siya minor. Sariling diskarte niya iyon. You're no longer responsible for him or his mistakes. Kaya, malungkot na pagdududa ng Don. Ang alam ko ay nagkakaganyan siya dahil sa galit niya sa akin. He blames me for his mother's death. You know. Nang hilakbot ang dalaga. How awful. Bulalas niya. Ang sama naman niya. That's so unfair. Hindi ba't cancer ang naging sakit ni Doña Aurora? How can he blame you for that? Nagkibit balikat ang matanda. Parang biglang naging pagod na pagod. It's a long story. Sagot lang nito. Maybe one day, I tell you. Pero hindi pa sa ngayon. Because even my own son doesn't know all of it yet. Bakit hindi kayo mag-usap? Maingat na sabi ni Queenie. Maybe if you tell him the whole story, he'll finally understand. He won't believe me. Iling ni Don Jose. He won't even listen to me. But you have even tried? Tanong ng dalaga. Napabuntong hininga ang matanda. The truth is, lagi na rin akong umaatras kapag naging brusko na ang mood niya. Amin ito. Rather than risk a confrontation, ako na ang umiiwas sa gulo. Hindi ko rin magawang sabihin sa kanya ang lahat. Kaya nga siguro, inakala niyang may guilt kang ang tinatago. Hula ni Queenie. Baka kailangan lang ninyo ng isang heart-to-heart talk. Ewan ko lang kung kakayanin pa ng puso ko. Sagot ng Don. Nabahala ang dalaga, but you're healthy. Sabi niya. Hindi ko alam na may sakit ka pala sa puso. Nothing serious. Sagot agad ni Don Jose. Alta presyon lang ito. At paminsan-minsan chest pains. Natural na sa edad kong ito. Dapat pala. Regular kang nagpapacheck up, sabi ni Queenie. Hindi biro iyan. Lalo na kapag ganitong under emotional stress ka. I think your son should know about your condition. Para naman hindi siya pasakdul-sakdul sa pagtrato sa iyo. No. Iling ng matanda. Ayaw ko naman magbago siya dahil lang dino. At the very least, I want us to be honest with each other. Kahit pa ang kalabasan niyon, ay makita kong negatibo ang feelings niya towards me. But you're not being totally honest with him. Paalala ng dalaga. Ikaw na mismo ang nagsabing he doesn't know the whole story yet. I think it's about time to tell him everything. Natigilan si Don Jose. Pagkatapos matamlay ng ngumiti. You're sharp as always, sabi nito. At iyan ang gusto ko sa iyo. You're honest with me.
Kahit kailangan pagsabihan mo ako. It's for your own good. Sagot ng dalaga. Ganito rin ako sa mami ko. Kahit pa sa daddy ko noon. Kahit ang bata-bata ko pa noon. I have always been honest with them. The way I am with you. You're a good daughter. Ango ni Don Jose. To them and to me. And you've been a good father figure to me. Nakangiting tugon ng dalaga. I'm sure you've always been a good father to Joel as well. At panindigan mo iyon. Go all the way. Kung hindi niya tanggapin ang ilalahad mo, at least you did your part. Palagay ko nga ay kailangan ko ng lakasan ang loob ko. Sabi ni Don Jose. Patawarin na lang ako ni Aurora. Kung susuwayin ko na ang bili niyang huwag sabihin kay Joel. Ang totoo. 5 years is a long time to keep a secret from your own son. Nagtaka si Queenie. Si Doña Aurora ang nagbili ng paglilihim mo kay Joel? Sabi niya. Tumango ang matanda. Katulad ng lagi kong ginagawa noong nabubuhay pa siya. I'm still a slave to her every wish. Malungkot na sagot nito. Walang masabi si Queenie. Hindi talaga niya masakyan. Bakit gugustuhin ng isang ina ang paglilihiman ang sariling anak? Lalo pa kung ang mga ngahulugang iyon ng pagkakasira ng relasyon ng maiiwang mag-ama. Hindi ganoon ang nalalakhan niyang kalakaran sa loob ng isang pamilyang nagmamahalan sa isa't isa. Ano ang malalim na problema ng pamilyang Del Oro para umabot ang mga ito sa ganoong kasilimuot na sitwasyon? Ngumiti sa kanya si Don Jose. Malungkot pa rin ang ngiti. I can't promise when. Pero paghahandaan kong kausapin si Joel. Pahayag nito. Thank you for your suggestion. You're wise beyond your years. You know. Ewan ko kung wise nga bang matatawag iyon. Pagkikibit balikat ng dalaga. Basta ako. I follow what my heart tells me is the right thing to do. And then, bahala na. Isang bagay lang palang kailangan kong unahing ipaliwanag kay Joel. Habol ni Don Jose. Yung tungkol sa atin. Palagay ko, napaniwala siya ng mga chismis. Unfair sa iyo. I have to set things straight. Nagkibit balikat ulit si Queenie. Bahala ka. Sagot niya. Basta ako. Alam kong wala akong dapat panagutan kanino man. Pagbalik natin sa bahay, chances are, you'll run into Joed again. Paalala ni Don Jose. Kung ako ang tatanungin mo, tama ang yung ginawa mo sa kanya kagabi. Stand up to him. Wag na wag kang magpapa-intimidate. Sa compound din kasi ng malaking bahay ng mga Del Oro sa New Manila naroon ang head office ng Del Oro Jewelers. Karugtong ng antigong mansion ang modernong annex building. He's staying with you. Gulat na sabi ni Queenie. Tumango ang matanda. Doon na pala siya sa bahay dumiretso kahapon mula sa airport. Sagot nito. Pagkatapos nagbihis na agad ay sumunod sa atin sa New Haven. Kagabi. Nauna pa siya sa aking umuwi sa bahay. And he didn't even wait up for me. Nakakulong na sa dati niyang kwarto pagdating ko. Kinato ko. Pero hindi ako pinagbuksan. Ngayong umaga naman, nasa gym naman raw nang magising ako. Hindi pa bumabalik hanggang sa makaalis ako ng bahay. I'm warning you though. Posibleng nasa opisina iyon pagbalik natin doon. I don't know why after all those years, bigla na lang siyang nagpapakita ng interes sa kumpanya. Maybe because of the amount you've paying me. Hula ni Queenie. Hindi birong halaga iyon. Nasulit-sulit naman ang laking halagang ipinapasok mo sa Del Oro Jewelers. Sagot ni Don Jose. Matagal na kaming hindi nakabenta ng ganoong kalaki. These past years, sa abroad,
na bumibili ang mga suki namin ng kanilang major jewelry pieces. Mas gusto nilang gumastos sa mga designer brands like Cartier. Ngayon, may panapat na tayo. Lalo kapag ni-launch natin next year ang international collection mo. Walang marereklamo si Joed sa napakalaking contribution mo sa kumpanya. I want to say that I don't care what he thinks, sabi ni Queenie. Pero imposible yata iyon. Hindi siya ibang tao. Anak mo siya. Makakaapekto sa iyo. And therefore, sa akin na rin. Sa anumang inaakala niya tungkol sa atin. Alam ng dalagang hindi lang iyon ang dahilan kung bakit apektado siya sa mga reaksyon ni Joed. Pero sa ngayon, hanggang doon pa lang ang kaya niyang maipaliwanag. Naguguluhan pa siya sa iba pa niyang mga nadarama. So what do you want to do about this? Tanong ni Don Jose. Kung ayaw mo siyang makaharap, we can make arrangements. Kukuha ako sa ibang lugar kung saan ka pwedeng magtrabaho in peace. E di para naman akong guilty na takot humarap sa kanya. Palag agad ni Queen. No way. Don't worry. I can handle him. Nakasanayan na ni Joed na magbuhos ng sama ng loob sa bakat. Ang gym. Ang kanyang palagiang sanctuary. Sa tuwing may bumabagabag sa kanyang isip at damdamin. At nitong nakaraang mga taon, ay hindi siya nawawala ng ganoong mga emosyonal na bagahe. Kaya nga gumaganda ng husto ang kanyang pangangatawan sa araw-araw na pagbubuhat ng bakal sa gym. May sariling gym ang condominium building na tinitirhan niya sa New York. Kung minsan, ay hindi lang tuwing umaga siya naroon. May panahong naroon pa ulit siya sa gabing hindi siya makatulog. 5 taon iyon. 5 taon siyang nanirahan sa New York na naghihirap ang loob. Umalis siya sa Pilipinas pagkapatay ng kanyang mama. Pagkatapos may uwi ang bangkay nito mula sa San Francisco at mailibing sa kanilang family mausoleo dito. At siya naman ang lumipad patungong United States. Kakatapos lang niya noon ng business administration sa UP. Hanggang ngayon ay hindi pa niya maintindihan at hindi niya matanggap ang nangyari. Kung bakit inilihim sa kanya ng kanyang ama ang sakit ng kanyang mama. Kung bakit mag-isa ang kanyang mamang naghirap sa San Francisco habang silang mag-amay ay nasa Pilipinas. Kung bakit nalagutan na lamang ng hininga ang kanyang mama nang hindi man lang niya nalalaman at bangkay na ito nang iuwi sa kanila. Ang sabi lang ng kanyang papa, she wanted it that way. Paano niya mapapaniwalaan iyon? Natural ba para sa isang asawa at ina ang lumayo sa sariling pamilya? Sa mismong panahong tinataningan na ang buhay nito dahil sa cancer. Masakit para sa kanya. Dahil mula pagkabatay kakaunti pa lang ang mga panahong makasama niya ang kanyang mama. Mula nang makapag-isip si Joel, lagi na lang siyang sabik na sabik sa kanyang mama. Para itong Diyosa na kanyang sinasamba at laging inaasam na makasama. Ang ganda-ganda nga naman ni Aurora. Mala Diyosa ang ganda. Kahit sa hanay ng mga pinakakikilalang socialites, ay angat ang kagandahan nito at personalidad. Lagi itong ayos na ayos. Laging kabilang sa Manila's best dressed ladies. Laging naadornohan ng pinakamamahalin at pinakamagandang mga alahas mula sa Del Oro Jewelers. Naalala pa ni Joel na laging kay bango-bango ng kanyang mama. Sa tuwi na iba't ibang mamahaling mga pabango ang gamit nito. Kilala rin si Aurora na napaka-outgoing nitong personalidad. Ang sabi nga ay lagi itong life of every party. Sinusundan ng lahat ng mga mataginting nitong mga halakha. At naalala ni Joel na kahit bibihira lang silang magkasamang mag-ina, kapag magkasama naman sila, ay laging masaya. Outrageous at kung minsan ang kanyang mama. Kapag may naisipang gawin, ay basta na lang gagawin.
Katulad nung halos na malunod ang kanilang low nang maisipan nitong makipag-water fight sa kanya. Naggamit ang kanilang mga garden hose. Unoong sinasabayan siya nito na magpipinta ng mukha at magsuot ng costume ng isang Halloween. At namasyal pa man din sila sa Makati ng ganoon ang ayos. Puros masasaya ang kanyang naalala sa kanyang mama, kahit kakaunti lamang. Kaya rin naman napakahalaga sa kanya ng mga alaalang iyon. At kaya takaw na takaw siyang madagdagan pa ang mga pagkakataong iyon, kahit nung binata pa siya at nag-aaral na sa UP. Pero habang lumalaki siya, mas madalas na nasa States si Aurora. Siguradong nasa Pilipinas lamang tuwing Pasko at birthday niya. Swerte na kung mas madalas pa roon. Swerte na rin kung magtatagal ng higit sa isang buwan. Kapag naman narito, lagi ring wala sa bahay. Laging abala sa mga social functions. Noong nasa college na siya, mas madalas ay nasa overseas calls na lang sila nagkakausap mag-ina. Nagkakalambingan. Hindi niya matanggap ng mga panahong iyon ay may sakit na pala ang kanyang mama. Kung hindi nito masabi sa kanya ang totoo, sana'y binalikat na lamang sa kanyang papa ang pagtatapat sa kanya. Hindi ba iyon naman talaga ang laging papel ng kanyang papa sa buhay niya mulat sa Paul? Maging seryoso sa lahat ng bagay. Kabaliktaran ito ng kanyang mama. Lagi nga silang magkasama at umaalis lang ito para mag-opisina sa tabi rin ng kanilang bahay. Pero hindi masayang kasama ang kanyang papa. Ang naalala niya ay ito ay laging nakaantabay sa kanyang pagkain. Sumusubaybay kung kumakain siya ng tama. May gulay at prutas, liban sa karne o manok. Kung umiinom ba siya ng gatas at vitamins. Kung sinusunod niya ang kanyang yaya Maura. Habang kumakain pa sila, lagi itong nagre-lecture tungkol sa kung ano-ano. Laging may tinuturo. Laging may pinapaalala. Laging may pangaral. Gabi-gabi, sinasabayan siya nito sa pagdarasal bago matulog. Linggo-linggo ay sinasama siya sa pagsisimba. Buwan-buwan, ito ang nagdadala sa kanya sa pediatrician. Ganoon din kapag nagkasakit siya. Pinapatulog pa nga siya sa master bedroom kapag matindi ang kanyang sakit. At wala roon ang kanyang mama. Noong maliit pa siya, ito ang sumusubaybay sa kanyang pag-aaral, sa paggawa niya ng mga homework at mga school projects. Nang lumaon ay kinuha na siya nito ng tutor. Pero lagi pa rin minomonitor ang kanyang mga grades. Disiplinaryan ang kanyang papa. Kahit kaisa-isa siyang anak, ay wala siyang pinapalampas sa pagkakamali niya. Hindi naman siya pinapalo noon at laging may katapat na kaparusahan ang bawat kasalanan. Maaaring pagbawalan siyang manood ng TV o maglaro sa kanyang mga paboritong laruan ng ilang araw. Depende sa tindi ng kanyang pagkakasala. Noong binata na siya, grounded naman siya kapag may nagawa siyang hindi dapat. Hindi pwedeng lumabas sa kasunod na weekend. Kung sa bagay, naipaunawa naman sa kanya ng kanyang papa ang mga dahilan para sa lahat ng iyon. Alam niyang para rin iyon sa kanya. Wala siyang hinanakit tungkol sa mga bagay na iyon. Ang hinanakit niya kay Don Jose ay kaugnay lang sa pagkamatay ng kanyang mama. Wala siyang ibang sinisisi kung bakit hindi niya nakasama't at naalagaan ang kanyang mama sa huling mga taon, buwan at araw ng buhay nito. Kung bakit hindi man lang niya nakausap ang kanyang mama bago ito nabawian ng buhay. Ang huli nilang pag-uusap ng mag-ina ay 3 buwan bago ito namatay. Hindi niya maintindihan kung bakit kinakailangan maging ganoon. Hindi niya yata mapapatawad ang kanyang papa dahil hinayaan itong mangyari ang ganoon. Kaya lumayo siya. Kayang-kaya naman niya magsarili. Noong mamatay ang kanyang lolo't lola, ay may iniwang mana para sa kanya.
Sobra-sobra para ikabuhay niya kahit hindi na siya magtrabaho habang buhay. Nag-aral siya ng gemology sa New York. Nag-travel para mapalawak ang kanyang kaalaman sa field na iyon. Pagkatapos ay nagbalik din siya sa New York at nagtrabaho sa isang museum. Ancient jewelry naman ang kanyang hinawakan. Wala na sana siyang balak magbalik sa Pilipinas. Tinipis na niya ang tawag, email, at sulat ng kanyang papa. Maging ang pag-anyaya nitong panghawakan na niya ang Del Oro Jewelers. Kung maging jeweler man siya, na tulad ng kanyang mga ninuno, balak niyang sa sarili na niyang itatag na kumpanya. Pero ewan kung bakit iba ang naging epekto sa kanya. Nang balitang may nilolokohan daw ng batang-batang jewelry designer, ang kanyang ama, napikon agad siya. Sabi niya sa kanyang sarili, responsibilidad lang kasi niyang bantayan na hindi mawaldas ng kung sinong gold digger ang kayamanang iniwan ng kanyang mga ninuno. Na ang kalakhan ay nasa kamay pa rin ng kanyang papa. Iyon lang. Kinumbinsi niya ang kanyang sarili na iyon lang ang dahilan kung bakit siya kumuha ng indefinite leave sa kanyang trabaho sa New York para ura-uradang umuwi sa Pilipinas para makahabol sa pinangangalandakang Diamond Gala Night ng Del Oro Jewelers. Hindi niya akalain na mas masilimuot pa pala ang makakaharap niyang sitwasyon. At tulad ng dati, tinakasan ulit niya ang hindi na niya maharap na komplikasyon. Nauna na siyang umuwi sa mansyon kagabi. Mabutit nga't sa mansyon lang, hindi sa New York. Nakapagpasya na siya. Dito na muna siya sa Pilipinas. Pwede niya naman patagalin hanggang 6 months ang kanyang leave. Sapat na siguro ang panahong iyon para mahimay niya ang lahat ng kanyang mga problema dito. Nahirapan siyang makatulog kagabi. Bukod pa sa jet lag, talagang gulong-gulo ang isip niya. Kay raming nagsusulputang mga ideya at emosyon na ngayon lang nangahas na lumitaw sa kanyang consciousness. Una, iyong angkapig ng kanyang emosyon sa kanyang papa. Iyong selos ng kanyang nadama nang makita niyang maiba na itong pinag-uukulan ng atensyon at tiwala. Sa loob pala ng 5 taon, ay na-miss niya ng gusto ang kanyang papa. Kahit hindi naman niya noon itunuturing na masaya ang mga panahong magkasama sila. At mas mahirap pala nang malaman mong mahal mo pa rin ang taong nagbigay sa iyo ng malalim ng sama ng loob na hanggang ngayon ay nagnanaknak pa rin ang iyong buong pagkatao. Mas masakit. Why did you do that to me, Papa? Sumbat pa rin ang puso niya. And why are you doing this to me now? Pakiramdam niya ay parang ipinamumukha pa nito sa kanya ngayon. Ang protege na si Queenie Estrella. Hindi na siguro siya kailangan nito. Dahil may bago nang nag-aakyat ng malaking swerte sa kanilang kumpanya. At dito na po nagtatapos ang part 5 ng ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Be good, be safe, and God bless po everyone.